Samantala, nananatili pong kumpiyansa ang mga investor sa takbo po ng kalakalan sa bansa. Patunay po dito ang pagbuhos ng foreign investments nitong third quarter ng taon. At upang malaman po ang kahalagahan nito, natin ngayon sa linya ng telepono si PEZA Director General Dr. Lilia De Lima. Magandang hapon po sa inyo, Director De Lima. Good afternoon po. Maraming magandang hapon din po. Apo, ma'am, si Kirby po ito. Director, kamusta na po ang posisyon po ng ating pong bansa sa pagtanggap po ng mga investment po sa mga dayuhang investor? Maganda po ang balita natin. As of October po, ang increase po over the same period last year in investments is 38.47, pali po 38.5% increase investments. Opo. At saka po, mas marami po rin dahil increase ng investments, mas marami that accounts for 567 projects as compared to 480 projects as of last year. So there's also an increase in the number of projects. Now, as sa employment naman po, as of September, we now have over 1 million direct jobs inside these PEZA economic zones. As of October. Mm-hmm. As compared to last year na 884,510. So, 13.61 increase din po yan. Yung exports natin also increased by 6.42%. So, all our indicators po show that things are very good inside our PEZA economic zones. This is further na bolster po ito kasi po halos linggo-linggo, almost every week, meron po tayong mga investment missions na dumadating dito at nagtitingin sa mga business opportunities inside our PEZA economic zones. Apo. Kaya po sana po tuloy-tuloy ito hanggang end of the year, hindi lang hanggang end of the year, kundi pati next year and the continuing years. Apo, ma'am, meron ba tayong tinitignan na dahilan kung bakit po marami pong namumuhunan sa ating bansa sa ngayon? Unang-unang po malaking bagay yung investment grade upgrades natin sa apat na sovereign investment rating agencies. Tapos po pag nagpo-promote po tayo abroad, sinasabi ko po na first quarter lang, for the first time na surpass natin ang growth ng China. Opo. So, and this is continuing. So, malaki pong bagay yan. And then, pag po ako nagpo-promote sa abroad, sinasabi ko na, under this no-nonsense, si President Pinoy, President Benigno Aquino, dahil sa kanyang daang matuwid, yan po ang hinahanap ng corruption, yan po ang hinahanap ng mga businessmen. Wala silang unexpected costs. Ang unexpected cost po, tawag nila dyan sa corruption money. Apo, so, ma'am, sabi nila, yes. Apo, ma'am, ito po bang pagiging Asia's fastest growing economy po natin, tingin niyo po ay malaki po ang epekto nito sa pagganda rin po ng ating pagpasok din po ng mga mamumuhan sa ating bansa? Oo naman, kasi for a long time, palagi tayong hindi pinag-uusapan. Ngayon, pinag-uusapan tayo. Kung pinag-uusapan tayo, nagpupuntahan sila dito. At lalo na pag nagpunta sila dito, nakikita nila ang development. Kasi ang problema natin, challenge natin is sometimes, lalo na dun sa mga new markets, iba ang image nila about the Philippines. Now, pag dumating sila dito, nakikita na, iba pala. So, ganda pala. Lalo pag hinala mo sa mga economic zones, sinasabi ko sa kanila dyan, we're a one-stop shop, non-stop shop, no red tape or the red carpet, and corruption. Yan po yan ang gusto nilang business environment. Opo. Ma'am, isa po sa mga concern po ng mga investors po ay yung tinatawag po natin pong tax po sa ating bansa. Ma'am, meron po bang epekto po ito sa pagpasok po ng mga mamumuhunan? Ano ito again? Ang tinatawag na ano po? Opo. Isa po sa mga concern po ng ating po mga investor ay yung tax po na binabayaran po nila sa pagtatayo po ng negosyo sa ating bansa. Meron po bang epekto ito doon sa mga namumuhunan, ma'am? Kahit na naman saan nagbabayad ka naman ng tax economic zones lang, hindi sila, nagdadala sila tax and duty for importations kasi na-export naman nila. Opo. Meron po ba silang mga nakukuhang mga incentives po sakasakali, ma'am?
Meron. Kung nasa economic zone ka at export-oriented ka, give or take a little, we give similar or sometimes better incentives than in other countries. Opo. At go ahead, yes. ma'am. Opo, ma'am, yung epekto naman po, ma'am, ngayon pong maganda po ang pagbuhos po ng epekto po ng investment po sa ating bansa. Sa tingin niyo po, ma'am, magtutuloy po ito, most probably, baka by next year po? Tuloy-tuloy po. Tingin ko po tuloy-tuloy ang target baka another 10% increase. Kasi po yung mga companies na nandito, sige rin po ang expand nila, lalo na yung mga nandito. About 50 to 60% of the companies that are already here, about 50 to 60% ng investments sa loob ng economic zone are reinvestments or expansions ng mga kompanyas na nandito na sa loob ng PESA. Kasi natutuwa sila sa pamamaraan na walang korupsyon. Opo, so sa madaling salita, ma'am, marami pong aasahan ng mga trabaho ang mga Pilipino sa darating sa mga susunod pang taon dahil sa pagganda rin po ng ating ekonomiya. Ay, opo naman. Talaga naman po. Kaya nga kailangan magtrabaho kami ng mas masigasig, lalo na nangyari sa atin sa Visayas. Kailangan makadala tayo ng mas maraming investor. Kailangan natin jobs, and more jobs. Alright, maraming salamat po, ma'am, sa oras at mga impormasyon pong ibinahagi niyo po sa amin. That was PESA Director General. Thank you. Okay, thank you.